kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon sapagkat napag-uusapan ito hong pag-aangkin ng China sa Batanes at yung ilang scholars ay nagsalita hinggil dito at marami ang nag-react, hindi lamang galing sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa ay napareact ho sila dahil dito. Kaya naman, makakausap ho natin ang isang propesor ng anthropology. Ito yung nag-aaral sa humanity, kasama na ho yung lingwahe at maraming iba pang mga aspeto ng buhay. Mula ho dyan sa University of the Philippines, Diliman, sa Quezon City, si Dr. Nestor Castro. Welcome to the program, Professor. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jaira. Mm. Unang-una, nais po naming maitanong, ano po yung pinakamahalagang aspeto para sa anthropological evidence na nagpapakita na talagang yung Batanes, first and foremost, ay mas malapit yung kultura sa Pilipinas o konektado sa Pilipinas talaga kaysa sa China, kagaya ho ng kiniklaim ng ilang mga scholars. Hmm. Actually, inaamin naman nila na ng mga Chinese academics na malapit ang kultura at lengguwahe ng mga taga Lanyu Island sa Taiwan sa kultura ng Batanes, ng mga Ivatan ng Batanes. Ang problema nga lamang dito sa Chinese academics, sinasabi nila na, oh, kita nyo na, yan ang pruweba na parte ng China ang Batanes dahil magkalapit daw ang kultura ng mga Ivatan at ng mga tao ng Lanyo Island. Pero unang-una, yung pagiging malapit ng wika at kultura ng mga taga Orchid Island o Lanyo Island sa Batanes ay mas malapit kaysa sa kultura at wika ng iba pang mga katutubo sa Taiwan mismo. So ibig sabihin, teka mukhang tayo pa yata ang may karapatang mag-claim doon sa Orchid Island at hindi ang mga Chino. So Okay. ang batayan natin dito ay wika, tawag nila sa sarili nila, kami ay mga tao. Ibig sabihin, human beings. Ganun din ang mga wika sa Pilipinas, tao o kaya tawo, ibig sabihin ay human beings. Hindi naman ganun sa mga wikang Chino, Jen o Ren. So, ang layo-layo. Tapos pati ang kanilang pamamaraan ng mga pamamahay, kanilang mga pananamit nung sinaunang panahon, ah, ito ay magkahalintulad sa Batanes. Mm. Okay. Paano ho naman makakaapekto, Professor, yung maling paggamit ng anthropology at wika sa mga pahayag doon sa mga Chinese scholars na ginagamit para sa layunin po na pampolitika. Kumbaga, nasisingitan na naman ito ng political issues at nalilihis. Tama. Mm. Papaano ho natin ina-address itong mga bagay na ganito, Professor? Tama, doon ako naging concerned. Sa totoo lang hindi ko sana pakikialaman masyado itong usapin ng China at Philippines. Pero noong merong pagtitipon na ginawa ang mga Chinese academics sa Jinan University sometime July 8 at July 9, isa sa mga nagsasabing anthropologist siya, ang pangalan ay Wang Yuanyuan, ay sinasabi gamit ang anthropological data, mapapatunayan natin na ang Batanes ay parte ng China. Doon ako tumaas na yung dugo ko na, Mhm. teka, hindi naman patunay na kapag merong katulad na wika, katulad na kultura, ay therefore pag-aari na ng ibang bansa. Halimbawa, puntahan natin sa Southern Philippines, ang mga Badyaw, merong mga kapatid tayong Badyaw. May Badyaw sa Sulu at Tawi-Tawi, may Badyaw sa Sabah,
may badyaw sa Sulawesi, sa Indonesia, pero wala namang nagsasabing dahil sa amin ang badyaw, therefore parte kayo ng bansa namin. Kasi ang mga ethnic groups talagang tumatawid naman ng mga political borders. So hindi dapat ito gamitin sa konteksto ng modern political boundaries. At ang sinasabi pa ng Chinese academics na 5,000 years ago ay dumating na ang mga ah, Austronesian sa Taiwan at pumunta sa Pilipinas. Teka, 5,000 years ago, pang Pilipinas, wala ring China. So hindi pwedeng gamitin yung mga ganong sources para sa mga modern political objectives ng mga bansa. So napakadelikado yon. Minamanipulate ang anthropological data para sa political interests ng ilang mga sektor. Okay, ang akin pong katandem si Bombo Jaira may ilang punto rin na nais na may tanong. Bombo Jai. Professor, ano yung papel ng mga katutubong Ivatan at Tao, yung na-mention niyo po kanina noon ng Lanyo Island ng Taiwan, sa pagbibigay linaw po sa kanilang sariling identity? At paano ito dapat igalang sa gitna ng mga territorial claims? Sa katunayan, noon pa kami aware na ako as an anthropologist at nag-aral din ako tungkol sa kultura ng mga Ivatan ng Batanes, noon pa kami aware na hindi pa ako nakapunta sa Orchid Island, ano? Pero yung mga Ivatan, sinasabi nila kamag-anak ng mga ninuno namin ang mga nasa Orchid Island. At may paniniwala ang mga taga Orchid Island na bago sila mag-asawa, sana makabalik sila sa Batanes. So ibig sabihin, naniniwala sila na nagmula pa sila sa Batanes at pumunta sa Taiwan. Maaring ito ay naganap about 800 years ago, pero magkaugnay ang dalawang mamamayan na ito. At hindi naman mabubuksan itong academic symposium na ito sa Jinan University kung hindi naganap recently yung paglalakbay ng mga tao galing sa Lanyo at pumunta sa Batanes. Yung nagbangka sila, ang tawag ng mga taga-Tao ay Tatara, ang tawag ng mga taga-Ivatan ay Tataya, ano? Pero iisa 'yon ng katawagan. So, gustong buksan ang relasyon sa pagitan ng mga katutubo ng Taiwan at ng mga katutubo ng Pilipinas, partikular ang Ivatan. Kasi naputol yan nung naging ang Pilipinas parte ng Espanya, tapos later ng Amerika. Ang Taiwan naman ay sinakop ng Japan at ngayon ay isa ng hiwalay na political entity. So magandang magpatuloy ang people-to-people relationship at hindi dapat ito maapektuhan ng political objectives ng mga nation states. We're curious, Professor, ano kaya yung livelihood nila doon, Professor? Pangunahin fishing. Mm. Sila ay isang maritime society. At pareho sa Batanes, ang seasons nila ay tinatakda sa proseso ng pangingisda, lalong-lalo na yung isang klase ng isda na lumilitaw lamang sa certain times of the year. So, umiikot sa pangingisda ang kanilang kultura. While ang Taiwan mismo, yung mainland Taiwan, dahil ito naman ay mabundok, iba naman ang kultura ng mga katutubo ng Taiwan, mas agricultural. So ang Orchid Island o kaya Lanyu Island, depende, isa English, isa in Chinese name, ay ang tanging maritime society sa Taiwan. At katulad ito ng maritime society ng mga Ivatan. And lastly, bilang dalubhasa, ano po yung inyong mungkahi para maagapan ang pagprotekta sa ating teritoryo sa Batanes at hindi matulad sa ilang bahagi ng West Philippine Sea features na inukupan na ng mga Chinese?
Sa aking, personal na palagay ano, siyempre iba ang maaaring palagay ng ating mga national security advisors. Dapat paunlarin natin ang relasyon natin sa Taiwan. Dahil talagang ang affinity ng Taiwan ay, talagang related sa China. Ang mga katutubo ng Taiwan o ang tinatawag na Taiwanese, hindi sila mga Tsino, sila ay mas related sa mga mamamayan ng Pilipinas. Pero siyempre sa ngayon, madami nang nanggaling sa mainland China na pumunta sa Taiwan. Alam ko merong political problems dito dahil meron tayong one China policy at present, pero pag pinag-uusapan naman ay kultura, economic relations, pwede naman na magpatuloy ang napakagandang relasyon sa pagitan ng mga mamamayan ng Taiwan at mamamayan ng Pilipinas. So ito ang mag-ensure ng pagpapatuloy ng kapayapaan. Mismong ang mga taga-Taiwan ang magsasabing, teka, teka, bakit kiniklaim ng China ang Batanes? Dahil kami mismo, hindi naman namin kiniklaim ang Batanes. Nis? Okay, with that, Professor, thank you so much sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa aming mga taga-panood at tagapakinig dito sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much. Maraming salamat din. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Dr. Nestor Castro, profesor ng anthropology dyan sa University of the Philippines, Diliman sa Quezon City. Kung saan ho ay mainit kasing pinag-uusapan itong mga nakalipas na pagkakataon, yung tungkol sa claim at mga statement na rin ng ilang scholars mula ho sa China na nagsasabing yung ating malinaw naman ang teritoryo ng Batanes ay pag-aari ng Pilipinas. Pero lumutang ho itong issue na ito, kaya mas maganda matanong natin, makonsulta natin sa mga eksperto, mga kabombo.